Good morning mga kapatid, good morning. It's Monday. So, heading na tayo sa ating delivery location, 30 kilometers away mula dito. At makikita nyo dyan sa right side ang Mississippi River. And then itong tulay na nagdudugtong ng Illinois at Missouri, Itong nagse-separate ng Illinois at Missouri dito sa St. Louis, So bale sa Missouri yung ating sa state ng Missouri, pero nagpahinga tayo sa state ng Illinois, Pero itong tulay lang na to ang nagse-separate sa dalawang state na ito dito sa side ng St. Louis. Doon sana ako pupunta kahapon sa may Arc Getaway, pero wala tinamad tayo. But anyways, magdi-deliver na tayo ngayon umaga, and then meron naman na tayong reload, reload. Meron na tayong reload going to Decatur. I think Illinois siya. Illinois siya. Decatur, Illinois. After nito, na ma-i-unload natin, diretso na tayo doon, around 2.5 hours to 3 hours ang layo from the delivery location sa ating reload location. Yung lubak na yun. And then from Decatur, once na na-pick up na natin, bale Caterpillar parts yun, pupunta siya ng Fort McKay, Fort McKay, Alberta. Ang layo niya is 3,170 kilometers. So ida-drive natin yun ng 3 days. So starting ng Monday, mga Thursday, nandun na tayo para mag-deliver, Thursday morning. And then from there, tingnan natin kung saan naman ang ating reload. More likely, lumber uli, pabalik ng US. So, yun ang update mga kapatid, magkita-kita tayo maya-maya lang sa ating delivery location. Mag-focus muna ako kasi medyo tight yung mga spaces, At bago tayo sa lugar, baka magkamali tayo ng liko, mahirap na. Isang magandang umaga. Nandito na tayo sa ating drop-off location. Bali, ayan, meron lang nag-unload ngayon. Ayan. And tayo naman, nakapag-unstrap na tayo mga kapatid. Ayan. Makita nyo, wala nang mga straps, natupi na natin. Nag-iwan lang tayo yung sa taas ng isa kasi mag-aandar pa tayo papasok. Just to make sure and safe, And then sa dulo, naglagay din ako kasi may overhang, baka mamaya dumausdos. Kasi nakikita ko yan, baka mamaya dumausdos yan, malaglag pa. Di-deliver na nga lang, malalaglag pa mga kapatid, So ayun, meron dong isang kabady tayo na tinulungan natin siya kanina magtupi ng tarp niya. Naka-tarp kasi yan, yung load na yan, mahirap mag tupi ng tarp kapag solo mo lang, pabalik-balik ka. So bale, doon yung entrance, ayun, makita nyo yan. Diyan yung entrance. So pag alis nga yan, ako naman ang papasok dyan, So, yan. May industrial complex to, dito sa Maryland Heights. Makita nyo nandito. Merong mga company din, And di tayo basta-basta pwede mag-park dito. Alam ko itong side na to bawal mag-park kasi yan, may naka-sign dyan, itong side na to bawal mag-park. Pero dito okay naman, basta nandito lang tayo, hindi natin iiwanan, So yun mga kapatid, hopefully ma-unload tayo kaagad after nya, and then diretso na tayo ng Decatur, Illinois para sa ating reload pabalik ng Canada.
afternoon mga kapatid. Eto na tayo. Nandito tayo. Bali may load na tayo. Ayan sa likod ano. Yang strut ano. Caterpillar front strut. Dalawa no. Pero meron pang additional na ilalagay in between dyan sa mga loads ko. Doon sa bandaron. Doon sa bandaron. Hindi ko alam kung sinong lalapit sa akin dito no para loadan ako. Ito naman, pinick up ko dun sa kabilang yard nila. And then, bumalik ako dito para i-load pa yung kulang na load. Para sa akin, ano. Meron pa dalawang item eh. So, bali, 4 na item yung i-load sa akin. Pag wala pa lumapit sa akin dito, papasok na ako doon sa bandaron. Let's see. Pero parang break time nila eh. So, tingnan natin maya-maya lang mga kapatid. No? Ayun, ang lalaki ng mga load na yan, no? Yan, nandiyan sa bandang kanan ko. Yung mga load na yan, yan yung niloload niya, no? Ni Boss Marco, no? Ni Pinoy Tracker. Yan yung mga load niya na mabibigat. Ang makakapagkarga lang yan eh yung ano, yung mga lowboy ano. Tapos talagang heavy duty talaga yung mga truck mo no. Parang yun no, parang yun no, yun. Yun. Ayan no, mabigat yan. Hindi pa ganoon kabigat yan. Yung mga yung RGN na yan ano. Ito, ewan ko kung talagang yung heavy duty na truck talaga ang hihila niya. Hindi kayang hilahin ni Alex yan, baka ilang kilometro lang overheat na. Baka sa bundok aatras kami. Hindi kaya ng specs ni Alex yan. Kasi sobrang bigat yan talaga. Oversize yan oh, na makina. Makina yan eh. Makina. Grabe no. Milyon ang halaga niyan mga kapatid. So let's see. Wala pang lumalapit sa atin ano. I don't know. Pag wala pang lumapit sa akin dito in 10 minutes pupunta uli ako doon sa opisina para magtanong ano. Okay. Hopefully may pupunta na sa atin dito no. Hanggang ngayon wala pa lumalapit sa atin eh. Kung sinong maglo-load sa atin ng ano eh, ng load pa eh. Hindi natin alam eh. No? Sino pang maglo-load sa atin eh. Ito battery itong mga to no, battery. Yung mga battery yan eh no. Ewan ko, merong lumipat dun eh. Pero hindi naman ako nilapitan dito. Mahirap dito, hindi mo alam kung paano ano. Sabi lang nila, bumalik ako dito. No? Pero wala pa naman naglo-load sa akin hanggang ngayon, ano. Lapit na lang ako siguro dun, ano. Para makita nila ako na nandito ako, no. Walang lumalapit sa akin eh. Ewan ko kung sinong maglo-load sa atin dito. Laki nitong mga to. Parang ano yan, crane eh no? Parang crane yan, crane. Pag nasagim yan. Ay nako. Hindi mo matitinag yan, durugan truck ko dyan. Ngayon wala eh, walang lumalapit sa akin dito eh.
ating load, ano. Gusto ko lang makita nyo. Bali, front strut ng loader, yung load natin. Makita nyo, bali, dahil lang ang bawat isa niyan is 20,000 pounds. 5 straps ang ginamit ko, no. Dapat 4 lang, so naglagay ako ng isang extra, no, para kagaya nito pumunta tayo sa sa scale ngayon, ano, wala na silang question diyan, no. And then ito kini-criss-cross ko to, pero okay lang kahit hindi, no. And then meron ding mga parts na iba, no, to parang ito yung sakayan, no. And mga ibang parts pa ng loader, ano. And then meron ditong isa rin na naka-cover, ewan ko kung ano to, handrail support nakalagay. And then ito pa yung isa, ayan, ito kinriss-cross ko. So mabigat yan, ano, 20,000 pounds yan mga kapatid, ano. Katumbas ng 4 hanggang 5 kotse ang bigat niyan, ano. So ganun din yan, 5 straps. Tapos nandito siya sa ano, paleta. Nakapaleta yan, ano. Nakatornilyo yan dyan sa design made na paleta para dyan kasi mabigat talaga. Solid na steel yan, no, na bakal. Yan, no. Solid na steel yan mga kapatid, ano. Sa malaking loader yan talaga. So dito na tayo magpapahinga ngayong gabi mga kapatid, ano. Wala na tayong oras, 9 minutes na lang yung naiwan sa akin. So dito na tayo magpapalipas ng gabi. And bukas i-deliver na yan, ano. And after nun, pupunta tayo sa ating reload. Hintayin natin kung saan tayo bibigyan ng reload. So isang magandang gabi mga kapatid. Good morning mga kapatid, good morning. Nandito na tayo sa North Portal, Saskatchewan, Canadian border, no. Ngayon lang uli ako nakapag-video, pero yeah, nandito na tayo at papasok na tayo sa border, ano. Bale, I think papasok ako dun sa loob later on. Hindi ko alam. Pero ayan na, tayo na kaagad mga kapatid. Walang waiting time, diretso na tayo. Hopefully hindi tayo matagalan dito kasi ibang klase yung ano nito, yung manifest niya. Good morning, sir. Good morning. Documents were submitted electronically, sir, and are sitting in the e-long room. Okay. How long you outside the country? 7 days, sir. Anything? No, sir. Any alcohol, tobacco, cannabis with you? No, sir. Guns, weapons? No, sir. Food, plant, camel rotted? Bag of rice, cooked chicken, sir. Roasted. Currency over $10,000 Canadian? No, sir. Gifts coming back? Sorry, sir? Any gifts coming back? No, sir.
get you to park in the lot there. Okay, and go then inside. come inside this office. Yes, sir. Thank you, sir. Have a nice day. You too. Sabi ko na, papasok tayo sa loob. Mamadaliin lang natin to, mga kapatid. Kasi, ano to ibang klase ang permit nitong load ko. Kasi, 7 trucks kami, no? At iisa lang ang aming permit. Yung 7 truck, iisa lang ang load permit namin. Kasi, biniyak-biyak yung isang malaking equipment. Tapos, sinakay sa 7 trucks. So, yung mga ibang equipments nandito sa akin, ano, mga parts nung kung anumang klaseng loader ito, no, yung malaki yan, pang mining, nandito sa akin. So, i-check nila. Kailangan kong pumunta dun sa loob. So, yun mga kapatid, ano, pupunta muna ako dun sa loob, then babalik ako maya-maya lang para, ano, tingnan natin kung gaano lang kabilis. Or sana wag na ako magtagal dito, no, mga kapatid. So, maya uli. Hello mga brad, mga kapatid, ano, natapos na tayo sa border, ano, sa Canadian border, papasok ng Canada. Naging smooth naman lahat, ano. Check lang nila yung kung yung load ko is nasa list ng clearance, ano. Kasi gaya ng nabanggit ko kanina, yung load ko is part ng isang kabuuang load, isang malaking loader na pang mining, ano. Actually, yung load ko is exactly yung front strut ng isang malaking loader and some small parts, ano. Chinek lang nila kung dun sa clearance ng list is nandun yung load ko. So, okay naman, ano. Bale, 7 kaming truck, no. Ako yung nahuhuli na, ito na yung pinakahuli. Yung iba, for sure, nakaalis na sila. Nandun na sila, na-deliver na nila. Hinihintay na nila itong load ko bukas ng umaga. Ano? So, welcome back sa Canada. Nandito na tayo sa Saskatchewan area, no? Malapit na tayo dito sa Weyburn. And pipilitin nating ubusin ang oras natin ngayon para makapunta dun sa pinaka-safe place para magpahinga tayo mamayang gabi. And I hope na meron akong time para mag-edit dahil supposed to be yesterday may upload ako, pero dahil meron akong mga inasikaso kay Alex, like yung table niya, nagkaroon ng konting problema yung table. So I have to disassemble yung table niya and then i-repair yung dapat i-repair para maging stable siya uli dahil medyo may lumuwag. Kasi yung table niya is alam niyo ba yung mga computer table na minsan pagka yung mga tornilyo niya magluluwagan na, ganon itong table nito. So kailangan talaga very soft pagka ipo-fold mo siya at i-unfold mo, very soft lang ang gagawin mo sa kanya, or else yung mga tornilyo na nasa tongs na nakapasok dun sa table mismo, maglulusen yon at luluwag, and then yun na, hindi na siya maayos, ano, kumakalampag na siya pag umaandar ako. And mahirap na siyang ibukas. Pero naayos ko na, nilagyan ko ng silicone and glue yung tong na nandun sa loob na pinagkakabitan ng tornilyo at okay na siya uli. So yun. And you know mga kapatid, meron akong actually nagawa ko na, no, na order ko na. Medyo divided yung isip ko kung alin ba talaga ang kukunin ko, no, dalawang bagay. And of course ang pinili ko is yung alam ko na very useful sa akin, no, dahil marami akong benefit na makukuha compared dun sa isang item na gusto kong bilhin. Ang dalawang pinagpipilian ko is drone or bike, no. Actually, kung papipiliin ka lang kaagad talaga, no, kung ang isipin mo is yung maraming gamit sa'yo, you go for the bike, right? And yun nga ang ginawa ko mga kapatid, no. Halos same price sila dahil medyo high-end na drone ang gusto ko. Pero hindi talaga ako fan ng drone ever since, ano.
medyo naiinganyo lang ako, lalo kay Boss Barco, dahil pag nagdo-drone siya, nabibideo niya ng mas maganda yung mga lalo na yung truck, and then yung mga area, yung mga places, ano. Pero hindi mo naman palagi magagawa yun, ano. So instead of buying a drone, I decided na bumili ng folding bike, ano, yung nafo-fold na bike. And yeah, it took me a while to decide talaga, no. Pero bago yung bike, no, naisip ko na yan, kaya lang nga naisip ko saan ko ilalagay dito sa truck, sa likod isasabit ko ba. And then isa sa mga kaibigan natin nagsabi, shout out din kay Kuya Jerry, no, siyang nagsuggest din ng mga brand. Nakikita ko na yun sa Pilipinas pero hindi ko alam lang yung brand niya. Pero sinuggest ni Kuya Jerry, ano, matagal na nating kaibigan, taga Calgary. Shoutout sa iyo, Kuya Jerry, at sa buong pamilya mo. Binigyan niya ako ng isang brand, Brompton folding bike. Napakaganda. Kakasya dito sa harapan ni Alex, or maybe dito sa gitna. Basta natutupi siya, and very compact, no? And yeah, I ordered it. Darating siya maybe early next week. So pagkatapos kong ma-deliver to, and then pumikap ako ng load sa Alberta, dadaan ako ng pagka na-deliver na, dadaan ako ng Winnipeg to pick it up para maisama na natin sa biyahe at magamit ko na. What's good with this is health wise, of course, magkakaroon ako ng experience, mapepersa akong mag-bike, ano. Kasi medyo may pricey ng konti, no? Pricey siya, no? Kaya kailangan ma-reap ko yung benefits niya, no? Para at least hindi masayang yung pinambili. Although utang yan, mga kapatid, hindi ko naman kayang bumili ng cash kasi marami tayong binabayaran, ano. So syempre yan yung purpose ng credit cards natin, ano. If we want to buy something na a bit pricey, then we charge it to our card to get the points, and then you have the option to pay it monthly, little by little until you paid it off, no. So excited ako na mai-deliver na yung bike, ano. And then binibigyan ako ng mga tips ni Kuya Jerry din kung ano yung mga kailangan kong bilhin. Ang kulang ko na lang is helmet. Of course, kailangan natin ng for safety, and then lights, and bottle water, siguro later na yon, ano. Bottle cage, kung ano yung mga essential na kailangan mo while biking, ano. And what's good with this bike, i-ano natin yan, i-unbox natin, mga kapatid. To ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung mga ibang benefits, kung bakit naisip ko ang folded bike, ano. I think mag-enjoy ako, and of course kayo, mga kapatid, ano, dahil like what happened itong week na ito, no, last week, nag-reset ako sa US. Gusto kong pumunta sa mga ibang lugar, no, na pwedeng puntahan para at least makita nyo rin, makapag-video. Pero nangihinayang ko sa ibabayad ko sa Uber kasi mahal, ano. And then makakapunta ka lang sa isang place, and then yun na, tapos babalik ka, mag-Uber ka uli. Parang hindi siya wise na ganun, mag-Uber para pumunta. Pero ngayon meron na tayong bike. Then if there's a time na pwede mag-reset tayo sa US, hahanapin ko yung mga interesting place, magagandang place, pupuntahan natin, magbabike tayo, isasama ko kayo. So yan ang isang plano ko, kaya napili ko rin ang bike dahil mas marami na akong magagawa at hindi na masyado nakaka-boring dahil palaging nandito na lang tayo sa truck, nakikita nyo yung kalsada. At least kapag may bike, makakapunta ako sa ibang lugar at maisasama ko pa kayo, mga kapatid, ano. So I am so excited, and yeah, tuloy-tuloy nyo akong samahan. Maybe by next week pwede na, no. And ipapakita ko sa inyo ang additional sa mga pwede nating gawin later on in the future dito sa ating channel, ano.
And yeah, sama-sama tayo hanggang sa mai-deliver ito. Hopefully this afternoon makapag-edit ako, isasama ko to. And then the rest is sa susunod na video hanggang sa mai-deliver ko yung load na to. At tuloy-tuloy lang ang ating biyahe mga kapatid. Huwag po nating kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang araw, Manibelang Pinoy po.